Funders. Sa ilang radio interviews, sinabi niyang posibleng nakikinabang ang mga ito ng sa hanggang 25% share ng pondo. Ayan, hindi ko sinasabing taga lang, posibleng meron, hindi ko sinasabing taga house lang, no? Posibleng meron din nag-insert na kabahagi ng 25% na tinatawag na proponent o sponsor. Ang ganito na lang ang sasabihin, maaaring meron. Senador, ha? Para sa flood control projects. Ang tawag sa kanila, funders o proponents ng insertions. Pero hindi pa sila mapangalanan ni Lacson dahil mas mahalagang mag-ipon muna ng ebidensya. Yan! Yun ang importante doon. May kwek chow, tsaka carrot cake. Tapos iinom ka nung sugar cane juice. Oh, may kasamang piniga na lemon. Naku, namimiss ko ang Singapore. Ano? Oh, ganun ho, mga kababayan. Yung sinasabi ni Ping Lacson, bago ko pangalanan itong mga ito, ipunin muna namin yung ebidensya. Dapat naman ho ganun. Hindi yung pangalan. Ito, inabutan ko to. Ito, ganito. Si Marcy Chodoro, binigyan ko ng pera yan. Si Arjo Ataydo, 60 million ang nakuha niyan. Si ganito, ganyan. Ang ebidensya mo. Ledger po, gawa namin. Di ba? Bago magpangalan, ipunin ang ebidensya. Ganun lang kasimple yun. Di po ba? Para kapag habang nagsasalita ka, may susupalpal sa iyo or may magmamagaling, naku, hindi totoo yan siya, hindi totoo, ayan, ganun agad. Di ba, sabi ni Sunshine Channel, dalaw kayo dito minsan. Naku po, wala po akong pang hotel. No? Baka po pwedeng, makitulog na lang sa inyo kapag ka nadalaw dyan. Hindi, meron naman ho. No? Pero miss na miss ko na yung lugar na yan. Tuloy! Bago i-name drop ang kapwa mambabatas na posibleng sangkot. Ayon kay Lacson, may kanya-kanyang dahilan ng mga mambabatas pagdating sa insertions. Ilang halimbawa, ang pagtulong sa kanilang nasasakupan, pagtupad sa Kung sana kung ibibigay talaga doon sa mga nasasakupan, kaso yung kung yung insertion na yun, ang pupuntahan, bulsa lang ho. Yari. Kawawa. No? campaign promise o kaya naman para punuin daw ang sariling bulsa. Ang sinumang lawmaker Diba? Sabi ni Ma'am Sunshine Channel, pwede, December. Masaya dyan sa Singapore ho, mga bossing. Dati tumira ako dyan sa Ballister, doon sa condominium doon. Napagkataas-taas. na gumagawa ng insertions para sa infrastructure projects, pwedeng magkaroon daw ng karapatang pumili ng contractor para rito. Una nang pinanawagan ni Lacson na i-disclose o divulge kung sino ang proponent na aamyenda sa 2026 proposed national budget. Pumayag dito si Senate Finance Committee Chair Win Gatchalian. Nako, ito, napunta na ho ito doon sa Duterte Black di ba? Nung inarchive yung impeachment. Tapos kaya ang sinasabi ng mga DDS ngayon, sabi, tinrader tayo ng ibang mga senador. Tinrader tayo. Ang tawag doon, pinasarap lang kayo. Pinasakay lang kayo, sumakay naman kayo. Ngayon, ang sakit ng lagapak ninyo. Ang finance chair ang dapat maglalahad nito, kasama ang dahilan kung bakit ito ginawa ng proponent. Giit ni Lacson, mas madaling masusubaybayan ang mga anomalya kung transparent ang bawat insertion sa budget para malaman agad kung sino ang nasa likod ng posibleng ghost project. Ayan. Talagang lahat makikita doon sa gagawin na investigasyon, no? At doon sa Inquirer, mga kababayan, habang pinapanood po, yung Senate Blue Ribbon Committee ni Marcoleta, ang dami hong tao 237 o umabot yata ng 304,000 yung nanonood doon sa Inquirer lang ho 304,000. Pero kapag kayong si Ping Lacson na ho ang may hawak niyan, mga bossing, alam nila na walang bias, naku po, baka umabot ng 500,000 yung manonood diyan po sa Senate Blue Ribbon Committee nila. Sa isang naunang exclusive Politico report, lumitaw na si Senate President Cheese Escudero ay naglagay umano ng mahigit 142 billion peso worth of insertions. Stop ko lang, sabi ni Senate President Tito Soto.
Umabot daw ng 300 billion yon. Sa 2025 national budget. Ang Bulacan, na baluarte ni Senate Majority Leader Joel Villanueva. Kaya i-mute ko na lang ko kaya ito. Baka kapag ka-ipinlay natin, makasuhan tayo. I-mute ko na lang, ano? Baka makasuhan tayo, magkakasya daw si Boss Joel. Ang nakakuha umano ng pinakamalaking allotment na mahigit 12 billion. Agaran nitong tinanggi ni Escudero at tinawag na demolition job ng mga pabor umano sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ganon. Hindi, kailangan nyo ipaliwanag kung bakit hindi dapat kayo sabihan na sa inyo yan o hindi dapat para sa inyo yan. Paliwanag ninyo kasi ang nakikita dyan, Bulacan, bayan ni Villanueva, Sorsogon, bayan ni Chis Escudero, o Davao, bayan ng mga DDS, nila Bato de la Rosa, o paliwanag nyo ng maigi. Ganun lang yun. Hindi yung kasuhan natin to. Bilang dating investigador, giit ni Lacson, dapat managot ang mga malalaking isda sa korupsyon. Para sa Agenda Weekend, Hannah Tia, Billionario News Channel. Mukhang kayo na yung tinutukoy ni Senator Ping Lacson, ha? Ayaw lang magsalita agad-agad, ayaw lang maglabas ng mga pangalan agad-agad. Kasi hindi naman talaga style Duterte si Senator Ping Lacson, mga bossing. Kailangan mo nang ipunin yung ebidensya bago ko sabihin, pangalanan, ilaglag, lahat ng mga senador na kasama ko dito na may kaugnayan. Ebidensya muna bago salita. Hindi ho kagaya nung mga DDS, mga bossing, yung sa kanila, ang style nila, boka muna, salita muna, chismis muna, bago ang ebidensya. Sabi ni Ramon Sison, parang inipit ng langit at lupa ang mga Duterte. Ikaw naman, ininis mo pa. Mga DDS, kamusta ang tulog ninyo? Balitaan nyo kami, ha? No, balita ko si Greco Bellica, nakikita ko yung mga post ni Greco Bellica, alas 11:30 na ng gabi. Post pa ng post. Sabi ko, tinag ko si Sangkay. Sangkay, hindi makatulog yung kaibigan mo. si Greco Bellica. Anyway, mga bossing, hanggang dito na lang muna tayo. Doon po sa 2,000 viewers na nanonood. Kanina ho, huwag niyo pong kalimutan na mag-like, mag-subscribe, and mag-share nitong ating topic. At pakisuportahan din po itong Facebook page natin. Doon kay sir na may anak na may birthday ngayong araw. I-message mo kami dito sa Mark Ramos Facebook page na meron pong profile picture na MR. Binabasa ko po lahat yan. Si Alaga, nandyan na naman. Baka i-message mo ako dyan sa Mark Ramos, ha? Hindi, joke lang. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat.